Napakagandang balita nito at sa aking palagay, ipapaliwanag ko po bakit mas magandang huwag tumakbo si PRRD bilang senador. Sana huwag tumakbong senador si PRRD. Bakit? Eto na, mas maganda tumakbo si PRRD bilang congressman. Nang sa ganon, magtunugan ang mga lato-lato. Ulitin ko, ano ba yung lato-lato? Alam nyo na yung maingay na parang itlog, di ba? O paliwanag na natin yan. O, maraming itlog ang mga ngatog na naman dito. Isa-isahin po natin kasi po meron po tayong nabalitaan na di umano ay mas iniisip ni PRRD. Bakit nga ba hindi siya tumakbo bilang congressman? At alam mo, aminin ko sa inyo, ayoko magmagaling ha. Aminin ko sa inyo, hindi ko naisip ito hanggang sa nabalitaan natin. O wag niyo na pong tanungin kung sino yung source. Basta mas maganda pala ito. Ngayon ko lang naisip nung narinig ko 'yun, sabi ko, aba, master tactician talaga ito. Matanda na, malupit pa talaga. Oo nga naman. Bakit? Mas magandang congressman ang takbuhin niya. Una, ang congressman, pag tumakbo ka dyan, yan ay local election. At pag tumakbo yan si PRRD sa local election sa Davao, kahit pikit yan, kahit hindi kumampan niya, kahit matulog araw-araw, landslide yan. Siraulo ka na nga kung sa Davao lalabang ka kay PRRD sa eleksyon. Wala kang panalo. Para ka nagtampo sa bigas. Kaya kahit pakuya-kuya ko si PRRD, araw-araw nagra-ride kami. Ride tayo PRRD, see you in Davao. Kahit araw-araw tayo mag-ride, sigurado panalo kang congressman. Isa yun sa advantage. Diba? Hindi natin sinasabi na pagdating sa Senado, hindi siya mananalo. Pero may effort. Sa congressman, tumulog ka lang. Wala kang gagawin. Sa Davao pa, Duterte. Oh, ito pa maganda ha. Isipin yung mabuti kung ano ikahaganda ng pagtakbo niyang congressman. At kung siya ay manalo, maraming congressman magmumukhang tanga. Ay oo. Ha? Magmumukhang tanga. Bakit? Abogado ito eh. Hindi ito dunong-dunungan. Oh. So maraming magiging tanga dyan sa Congress. Bakit? Kasi may iba dyan, especially yung mga baguhan, na hindi pa alam. Parang hindi nga nila naiintindihan yung in aid of legislation eh. Na yung paghihiring, yung halimbawa na lang yung ginawa kay Eric. Parang hindi nila naiintindihan na hindi sila ang dapat magpataw ng parusa kay Eric kung may mali man si Eric. Yung paghihiring na ginawa nila ayun ay in aid of legislation lang para makagawa ng batas. Parang doon hindi pa nila naiintindihan. Alam nyo, to si PRRD, street smart, matalino to, abogado ito. At hindi yung abogaduhan ha. May abogado dyan abogado sa Davao, ginawang tanga ni Karen Davila. Di ba? Abogado yun. Taga Davao din nagmukhang tanga. Si PRRD, hindi kayang gawing tanga ni Karen Davila. Pag sila nagkasagutan, patay kay PRRD yun. Hindi grave threat yun ha. Hindi ibig sabihin papatay ni PRRD. Ang ibig sabihin nun, patay sa balitaktakan. Punta tayo. Isa pa sa advantage. Pag tumakbong congressman, at sigurado mananalo tong congressman kung congressman ang tatakbuhan ni PRRD. Pangalawa, pag naging congressman si PRRD, malaki or posible pwede niyang i-challenge ang speakership. Pwede yun, pwede. At pag naging speaker si PRRD, hawak niya budget. Hawak niya lahat. Magkakabukingan ngayon. Saan napunta yung dating pera? Saan? Totoo ba yung travel expenses na sinabi ni Eric? Bulatlat ang libro nito. Lagot sila dyan. Kaya manalo, sigurado mananalo, pero maging speaker man, iboto mang speaker si PRRD o hindi, ang pagkakaupo niya dyan,
Bulilyaso yung trabaho ninyo. Bakit? Makikita niya. Oy, totoo yung travel expenses, totoo yung ganito, saan dinala yung bilyon, saan napunta ito, kaninong proyekto ito, ba't ang laki ng proyekto, napunta yung ganitong congressman yung proyekto, pasilip niya, may nangyari ba dun sa proyekto? Para tayo may investigador sa loob mismo ng kongreso. Yari sila dyan, kaya sigurado ako panic mode sila dyan. Magtutunugan ng lato-lato. Alam niya yan, pwede niyang bulat-latin yan. Taas ang kamay dito na nagkaroon ng jowa na parang investigador. Ha? Ganyan ang mangyayari kay PRRD. Parang nakapasok yung jowa mo sa loob. Bubulat-latin lahat. Para kayong may NBI sa loob. Para kayong may FBI sa loob. Audit? Ay, sisilipin niya. Oy, totoo yan. Huwag kang plastic. Ayaw mo magpa-audit. Saan napunta yan? Proyekto yan, tulay. Anong tulay? Pinapuntahan ko yung tulay doon, nakatiwangwang. Bilyon-bilyon ang hiningi mo. Tiwangwang yung tulay, parang dito sa amin. Diyari kayo. Sira ang negosyo. Sa ibang politiko, wala tayong pinagbibintangan, ha? Pero marami sa politiko, ito prinsipyo sa buhay. Kunin mo na ang lahat sa akin. Wag lang ang budget. Diyan talaga nanginginig ang politiko. Pagdating sa budget, iiwan ng asawa, siyota, kabit, etc. Pero ang budget, hindi. Lilipat kami ng partido sa ngalan ng budget. Naku, maraming mag-iinit kay PRRD kasi pag tinamaan at sinilip, yung budget nila tatamaan. Ito pa, kinagandahan. Makikita mo, ha? Kung sakali, i-challenge yung pagiging speaker. Kung sakaling mahalal si PRRD bilang speaker, o kahit hindi man, yung mga oposisyon, tandaan natin, kung may silent viewers sa YouTube, sa Congress, merong silent opposition. Kahit anak niya nandiyan dyan eh. Nandyan sila, hindi lang nagsasalita. Pero, pag pumunta dyan si PRRD, lalo na kung naging speaker, tatapang. At saka, baka yung umalis sa partido niya magsibalikan. Bakit? Kasi pag speaker ka, hawak mo yung pera. Hindi. Ito, real talk lang. Ako yung nagtatanong lang. Ha? Huwag po kayong magagalit sa akin. Palagay mo ba, yung mga congressman, gusto talaga si Speaker Romualdez kung hindi lang dahil sa proyekto? Hindi ko alam, nagtatanong lang. Malalaman natin yan kung ang maging speaker ay si PRRD. Tingnan natin kung iiwan si Speaker Romualdez. Imagine niyo, ha? Challenge. Naglabasan ngayon yung oposisyon. At nung naglabasan ng oposisyon, nagkaroon ng botohan at napaltan si Speaker. Doon natin malalaman kung marami talagang kaibigan to si Romualdez o dahil kaibigan lang siya dahil sa proyekto. Dahil pag hindi na siya speaker, wala na siyang silbi. Hindi na siya ang magbibigay ng proyekto. Sino na? Si PRRD na. Malalaman natin dyan yung mga sip-sip. Lilipat ulit siya kay PRRD. Oy, kami, dito na kami kay PRRD. Titatapang ang oposisyon ngayon. Ngayon pa lang, exciting na ako sa mangyayari sa 2025 Rudy Sidor. Kasi, ito, sigurado, kung nakarating sa atin, yung plano ni PRRD tumakbong congressman, nakarating din sa kanila. And the fact na nakarating sa kanila, sigurado, maraming ibabato kay PRRD pagpasok ng session. Kasi delikado. Mas gugustuhin pa nila manalo si PRRD o maging senador kaysa congressman. Mas delikado siya pag naging congressman. Kaya sigurado babatuhin ang Duterte. Umasa na kayo hanggang 2025.
kakanain ng Duterte, sasabuyan talaga ng baho yan. So, magiging exciting tayo ngayon. Dahil they will do their best. Huwag maging congressman yan si PRRD. Sira negosyo dyan. Diretsuin ko kayo. Honest question. Kayo nang sumagot. Kung hindi si Speaker Romualdez, hindi speaker, at si PRRD ang speaker, ilan kaya ang totoong kaibigan ni Romualdez? Ilan ang mananatili kay Romualdez? Diba? Dahil sigurado, tatapang ang oposisyon. Yan po ang talagang branding ng Duterte. Diyan po ako believe sa Duterte. Leadership. Ugong lang ng balita, yanig ang mga lato-lato. Ugong lang ng balita yan, tingnan ninyo. Pag yan nakapasok dyan, tingnan mo, parang ano yan, parang domino yan, baliktaran lahat. Daming magbabaliktaran dyan. Ganoon po katindi ang strong and real leader. Let me repeat that. Let me emphasize that. Yaan ang katangian ng strong and real leader. Domino effect yan sa loob. At eto pa, lagot ang mga rebelde black. Imaginein mo, magpi-privilege speech ngayon si speaker. Kayong mga rebelde, tandaan ninyo may immunity yan. Pag nag-privilege speech ang isang congressman, may immunity, hindi mo pwedeng i-demanda yan. Kaya nga matatapang yung iba dyan eh. Isipin mo, hawak ni PRRD yung audit, yung budget, yung pera, alam niya. Kasi member na siya dyan eh. Alam niya na lahat. Tapos magpi-privilege speech. Tapos pagtuturo, kayong maka-rebelde black, makasalot kayo, pinapapasok nyo, kayong nag-ano sa mga NPA, etc., patay sila dyan. Manginginig ang mga maka-rebelde black. Kaya ngayon pa lang, nag-uusap na yan, anong gagawin natin? Pambihira naman tong mama na to, ang tanda-tanda na. Hindi na nga presidente. Ayaw pang manahimik, ayaw pang magkapi-kapi na lang. Hanggang ngayon, wala na sa politika, ang lakas pa rin ng karisma. Real talk. Ang lakas pa ng karisma. Ito, hindi natin maitatanggi to. Kahit dilawang tae, kahit mga bashers, kahit mga trolls, and mas lalo na ang mga vloggers. Kahit ikaw na vlogger na nasa kabilang kampo, ramdam mo ang lakas ng Duterte. You cannot deny it. Kung magpapakatotoo ka sa siyempre sa labas, iba sasabihin mo. Pero deep inside, ramdam nyo ang lakas ng Duterte. Hirap tibagin eh, no? Hirap. Lagot kayo. Oh. Paano ngayon pag sinilip niya yung mga rebelde black? Tapos sila dyan. Paano ngayon nila ididemanda? May immunity na. Diba? Kaya PRRD, huwag ka lang tumakbo. I changed my mind. I agree with you. Congressman na lang. Hindi ko nakita yun. Nakita nyo ba yun? Did you see it coming? All along, tinutulak natin siya maging senador para may numero ang Senado. Pero may punto no? May oposisyon sa Senado, medyo mahina nga lang. May minority, mahina. Pero asan ang problema natin talaga ngayon? Ang talagang totoong problema natin ngayon, number one, let's be honest, press freedom. Yung binubusalan na ang bibig ng mga oposisyon. Yan ang number one problema natin ngayon. As of today. Yan ang number one problem natin. Saan galing yung problem na yon? Congress. Why not face the enemy?
Congress na. Sakay na. Kaya PRRD, I suggest, huwag ka muna magmotor, be safe, kain ng mga healthy food para maging malakas ulit kasi magiging vibrant ng 2025 election, magiging exciting ang 2025 election at kailangan ka talaga sa Congress. Masilip. Yung ayaw magpa-audit, silipin mo na, ito. Bakit? Ba't hawak mo yung pera na yan? Bakit sa kanya lang napunta? Bakit itong, pwede niya questionin lahat yon. At tatandaan natin, hindi po sa nagbibintang tayo ha, pero iba po ang karakter ni PRRD. Si PRRD walang pakialam sa proyekto. Si PRRD walang pakialam sa pera. Kaya pwede niya questionin lahat kahit ako hindi niyo ako bigyan ng proyekto kasi wala akong pakialam sa pera. Napatunayan na po yan ni PRRD. He is not after the money. Kaya pwedeng lihitimo ang oposisyon. Pwedeng questionin lahat. Hindi yan matatakot tanggalan ng proyekto. Para tayo nagkaroon ng accountant sa loob. Para tayo nagkaroon ng NBI sa loob. Di ba? Ang dami. Ba't ka nga pupunta sa Senado? Kakalabanin mo lang. Magtatalo lang? Hindi. From the inside. Tingnan nyo. Ano yung sinasabi natin dati pa? Huwag kayong mag-alala sa aming oposisyon. Sinasabi natin ito sa mga bashers, sa mga pulahan vloggers. Huwag kayong kaming mga hindi naniniwala sa Uniteam na pinagmumura nyo pa kami, yung mga vloggers nyo, pinagmumura kami kasi hindi kami sumuporta sa Uniteam. Okay, ngayon, sino napatunayan namin? Kami ang tama. Di ba? Lagot sila dito. Maraming patutunguhan to. Isa pang kinagandahan nito, magiging iba. Napansin nyo ba? Medyo naging iba ang parang nagkaroon ng ibang kultura ang Congress ngayon. Pansin nyo, no? Pero pag pinasok ni PRRD yan, posibleng maging iba ulit ang kultura ng Congress. Lalo na kung siya ang magiging speaker. Kasi call niya lahat eh. Nasa kanya yung pera. Siya mag-allocate ng proyekto. Mababago yung gumagalaw na kultura ngayon sa loob. Hindi natin alam kung anong kultura yan, but one thing for sure, yung nakikita natin. Binubusalan ng SMNI, binusalan si Ka Eric, etc. etc. Yan po ang kanilang leading. Mag-iiba ngayon ang kultura. Posible ang magiging kultura ng Congress ay habulin ang mga rebelde, mga CPP, NPA. O tama, BD Montero, Coach Oli abolish ang party list, pwede rin. Isa yan sa pwedeng mangyari dun. Babalikan natin yun ha. Yung pagdating sa budget, ito po ay hindi chismis, hindi po ito marites. Proven na po ng Duterte yung kanilang lifestyle. Kahit mag-lifestyle check kayo, hindi po mag-arbo. At pag pinalitan ni PRRD ang kultura sa loob na hindi puro proyekto or maging prioritize na ang kanilang main project ay habulin ang mga rebelde sa bawat lugar. Ay si congressman yan. So sila ang representative ng kanilang syudad o kanilang probinsya o kanilang bayan sa bawat lugar ng Pilipinas. Kung yan ang gawing main project ni PRRD, ubusin nyo, especially dun sa mga lugar na delikado. Budgetan natin yan. Itong lugar na ito, budgetan natin ng malaki. Sige, Congressman A, dahil maguro sa lugar mo, sugpuin mo ang mga rebelde dyan. Ito sa'yo. Mag-iiba ngayon ng kultura sa loob. Hindi na yung namimigay na lang ng bigas na may pangalan nila. Hindi na yung magbibigay ng 3,000 ayuda, 5,000 ayuda, etc. etc. Diba? Mag-iiba ngayon. Yung paglinis ng
peace and order. Maganda yun. Ha? Sabi ni Maria, kawawa naman si Migs Rograles kung i-abolish ang party list. Kaya niyang takbuhan para manalo. Hindi. Kaya ba niya manalo si Rograles? Hindi ko alam. Kayo nang bahala. Franz Castro, kaya ba manalo niyan? Pwe. Raul Manuel? Brosas? Walang panalo yung mga yan. Nakatago yan sa ilalim ng party list lang. Sabi ni Letty dyan, yes, Coach Oli, dapat itama po ni PRRD ang pamamalakad dyan. Correct. At pag nasa loob yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, this will be exciting. At ito po The next performance will start momentarily.